Grabe naman ang punong-puno naman ang sasakyan na ito. Punong-puno ng gamit kasi lilipat kami ng state. Galing kami sa Kansas, USA at papunta kami ngayon sa Nebraska, USA. Yung oras pala ng biyahe namin, mga 2 to 3 hours drive. Kitang-kita nyo naman, punong-puno. Inuna talaga namin yung queen size bed namin para meron kaming mahigaan mamaya dun sa bagong apartment namin dun sa Nebraska. Na nga, may mga bagahe pa, may mga mga gamit sa kusina. Ayun, nakarating na kami sa aming bagong apartment. Grabe guys, chinek muna namin yung mga bintana, mga blinds. Grabe, nakakapagod maghakot. Oh, ito pala yung nahakot ko. First day namin ito na paglilipat. Syempre, inuna namin yung mga gamit ni baby, yung mga essentials, mga gamit sa kusina. Yun, chinek din namin yung ref. Ay, fridge pala yung tawag dito sa sa Amerika. Nasanay kasi ako na ref yung tawag nun eh. At yun, nakabili kami ng sopa. Ito si baby, chillin lang, natutulog. Dinahandahan namin ayusin yung mga gamit namin. Ito, rice cooker. Importante yan, rice cooker. Siyempre, nakakagutom yung biyahe namin. At saka pagbubuhat ng mga gamit, pag-transfer galing sa sasakyan papunta dito sa loob. Buti nga lang merong parking lot na malapit dito sa apartment namin eh. Hindi kami masyadong nahirapan sa paghahakot. Chinek din yung blinds ng sliding door, kung gumagana ba o may sira ba para ma-report namin. At ito na nga, kailangan ko ng hugasan itong rice cooker mamaya. Punta muna tayo dito, check natin yung kwarto namin. Oh, bagong vacuum mo. Ito naman yung CR namin. Yan yung sink, yung paliguanan, yung shower. Wow, ganda. Ganda. Ito, punta muna tayo sa kusina kasi parang nagugutom na kami. Kailangan ko na din magsaing. Testingin natin tong bagong binili naming rice cooker na maliit. Pero bago yan, merong challenge na naman na paano buksan itong hindi mo guguntingin yung sako. Meron technique daw to eh. Yung bubunutin mo lang yung isang string at bubukas na yan. Anyways, ito pala yung first day namin na paglilipat. At mag-stay kami dito ng one night at uuwi na naman kami sa Kansas para maghakot na naman ng mga gamit na natitira pa doon. At ito naman ang aking tatrabahuin, ang aming sopa na binili namin sa Walmart. Para itong sopa na ito ay pwede ding maging higaan. Yun, bigat-bigat ito guys. Grabe, sumakit ang likod ko nito. Simple naman siyang i-install. Ay, carry lang naman, pero kailangan ko talaga ng tulong sa pagbubuhat nito. Pero ayos lang, meron naman akong assistant, ang aking asawa na malakas pa sa akin. Joke lang. Ayun na nga guys. Finally, na-install na namin at umupo kami, chill lang, lang muna namin yung sopa. At ito na guys, gabi na at nakabili na naman kami nito. Itong dining table na ito kasi kailangan nahihirapan na kami kumain dito. Nakatayo. Ganyan talaga pag nagsisimula kayo sa una. At napansin nyo guys na bumili din kami ng kortina. Kasi kung blinds na gagamitin lang namin, masisira agad yan ng doggy namin na si Willow. Pasaway kasi yun eh. At ito na nga, parang 2 to 3 hours akong nag-assemble ng dining table namin. Grabe. Ay,
pagod na ako at antok na ako dito niya. Kasi grabe, galing pa kami sa Kansas, nagbiyahe, ganun. Tapos naglinis, nagayos. Pero ayos lang, worth it naman lahat ng ginagawa namin dito. Enjoy lang. At hindi nagtagal, natulog na kami nito pagkatapos ko. Yun na nga, pabalik na naman kami sa Kansas para maghakot na naman ng mga gamit. Mag-stay na naman kami ng isang gabi doon para makapagpahinga naman. At sa susunod na araw ay biyahe naman kami pabalik dito sa Nebraska. Pansin nyo guys, ako na nag-drive pabalik doon. Kasi gusto ko makapagpahinga naman ng aking asawa. Parang princess yun naman yung aming cute na anak. Biyag. At ito, habang nagdadrive kami, ito na, pabalik na naman kami ito, papuntang Nebraska. Nakahakot na naman kami at pabalik na naman kami sa Nebraska para mag-unload ng aming mga gamit. Grabe. Medyo nagulat kami dito kasi hindi kami sanay na mag-drive ng ganito. Parang ang daming lanes. Parang 4 to 5 lanes siguro to. Pero ayos lang dapat. Maingat lang palagi. At ito na yung gabi na yon. Nag-chill muna ako dito kasi ang sakit na ng likod ko Ayun, nag-tour agad. Nadala na pala namin yung TV namin. Ayun. At ito, nakauwi kami, nakabalik na din kami sa Onega. At itong time na ito ay prepare ko na din yung mga gamit namin na kasama na din si Willow. Kasi iniwan namin si Willow Hindi kami makaporma doon sa Nebraska, sa apartment namin na bago, kung nandun siya. Hindi kami makakapaglinis o makapag-ayos. So, ito na ang final gamit namin. Siyempre, hindi maiiwan yan si Willow. Kasama yan sa amin. Kahit pasaway yan Dito ka. Diyan yung pesto mo. Tinesting ko muna kung kakasya ba dyan. Pero sa tingin ko, tignan natin. Inside. Up. In-assistant ko siya kasi nahihirapan siya. Excited siya. At ayun na nga, pumesto na. Tinesting ko kung kasya ba siya. Pero parang hindi. Kinabukasan, in-adjust ko yung mga gamit dyan para maka-stretch naman siya. At ito na naman, pabalik na kami sa Nebraska. Si Irene ang nag-drive at ako dito. Grabe ang puno-puno namin. Si baby natutulog. Pero safe naman siya. Nandito naman ako sa tabi niya. Ako naman nag-aayos ng mga gamit para secure lang, hindi siya matamaan. At si Willow dito sa likod. Chill lang si Willow. Nakapesto ng lahat. Si baby tulog na tulog. Yan yung bigay ng Uncle Man niya galing sa Los Angeles na stuffed toy. Eto na si Willow na pasaway. Na babagot na siguro. Gusto na sigurong bumaba or naiihi lang to. Itong araw na ito ay last day namin sa Kansas na maglipat. At tinulungan din kami ng kaibigan namin na si Chito at si Joanna na maglipat din. Kinarga namin yung ibang gamit namin sa kanilang sasakyan at nag-convoy lang kami papuntang Nebraska. Shout out din sa brother-in-law ko na si Manman at si Moymoy na tinulungan din kami maghakot ng ibang gamit namin dito. Yun na nga ang baby namin. Pero malapit na kami din dumating. Sabi ng anak, are we there yet? At saka maaga kaming umalis doon sa Kansas mga 6 a.m. Mga 6 a.m. Kasi para madami din kaming magawa dito sa Nebraska. Pagkatapos mag-unload ng mga staff namin, gagala kami saglit para sulit naman yung biyahe. At ito na naman, ang kulit naman ni Willow. Parang gusto niyang bumaba at umihi. Wait lang, Willow. Huwag
kang maingay kasi may natutulog. Pagkatapos namin na mag-unload ng mga gamit namin at nakapagpahinga at kumain na ng lunch, nakapagdesisyonan namin na pumunta kami sa zoo. Ito daw yung pinakamalaking zoo sa Amerika or sa Central America. Ewan ko, basta malaki daw to eh. Hindi mo daw malilibot to ng isang araw eh. Kailangan mo pumunta to the next day kasi ang daming mga animals. Ayan, yung isa ko, si Chiro Boy. Kasama yung asawa ni si Joanna din. Sige, ito ang aming baby. Kasama yan, naka-stroller yan. At ito, si Chito Boy busy. Uy, amping ha? Ginulat ko siya eh. Kala niya merong lizard na nakatakas. Caught on cam. Eto, nandito kami sa aquarium. Daming isda dito, iba't ibang isda. Yun, sa isang asawa ko. Hi, babe! Ito, kita ko yung mga starfish. Ang dami. Grabe, ito yung first time mo pumunta dito sa zoo. Duck. Grabe naman. Ayun, nagpakarga na yung baby sa mama niya. Pumunta naman kami dito sa mga gorilla at pagkatapos nito, umuwi na din kami. Thank you.